Ang una kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan. Kumusta po kayo? Okay naman. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Wala kaming pakialam! Kaya pre. Isa ko. Tagay pre, muna. Muna pre. Nga, alam mo ba kung sino yan si Mary Crispiato? Kilala niyo po ba? Kilala. Kilala mo sir? Asawa ni Bangag. Ang papanig sa administrasyon ngayon, Bangag ni... Para sa unang bugso ng ating balitaan, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tila walang epekto sa kanyang hatak sa publiko. Ipinaliwanag ng isang political analyst ang mga dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng mga mamamayan. Si Jason Rubrico sa report. Nananatiling mataas ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa pinakahuling survey ng SWS. Paliwanag ng isang political analyst, yan ay dahil sa pagbisita ni VP Sara sa iba't ibang lugar sa bansa at pakikipag-usap niya sa mga komunidad at ang agarang responde ng OVP tuwing may kalamidad. Ang masa'y gigising at titindig kasama sa laban hanggang hulit higit. Laban ng mga Duterte, laban ng masang Pilipino, sigaw ng puso ng tao sa buong mundo. Kaya mukhang sa ayaw at sa gusto ng mga pinklawan, mga dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. Ako po, Destin, yan po ang interview na Lito Banayo Macbaran dito sa SMNI, yung po atin ito pong kaya. At ang malupit dito sa ginawa ng mga buhay, mga babayan ngayon, ipapakulong daw nila si VP Sara dahil mukhang wala silang pag-asa sa impeachment. Ganun ba yun? Pero hindi naman siguro tanga ang taong bayan. Alam ng taong bayan yan ay impeachable officer. Matatanggal lang yan through impeachment. Nako, hindi naman siguro ignorante ang mga tao sa inyo. Ginagago lang tayo dito sa naratiba mga kababayan. Ito si Matibag, itong pumumukha ni Matibag na supal-pal dyan na hindi nahuli si Bato. Ito ang nagpapakalat ng naratiba na yan. Pero alam nila na walang arrest warrant magagawin yan kasi imposible po ang korte na magpalabas ng arrest warrant sa isang impeachable officer. Ano na po sa Vice Presidente. At saka kung pwedeng gawin niya yan sa Vice Presidente, di pwedeng pa-arrestuhin din ito si Bangag. Ang daming kasalanan nito ni Bangag, di ba? Oh, so hindi pwede yan mga kababayan yung mga pinapakalat nila propaganda. Nakapakaklaro po yan na propaganda. Ang gano'n talaga ito si Matibag. Barinig kita sa mukha eh. Sa mga expert, hindi sa mga nagpa-expert lang dyan. Napag-uusapan yung 2028 elections, gaano kahalaga po na makuha nila yung Visayas at Mindanao? Na alam naman natin, kung titingnan mo yung sa mga kilalang survey, talaga ang Mindanao hindi matatawaran eh. Parang silyado na dyan. Silyado na Duterte. Dito sa mga sa Visayas naman, talagang hindi rin matatawaran. Nandyan din yun kasi Bisaya din yung ang mga Duterte. Gaano kahalaga na ma-penetrate ng mga makakalaban ni VP Sara for 2028 elections, itong mga lugar na to, hanggat hindi ba nila masusuyo ang Visayas, lalo na ang Mindanao, kung mahahati, at least mahahati nila yung Mindanao, wala silang tsansa for 2028. Wala eh. Naging tawag ko dyan, fortress na ang Mindanao at Central Visayas. Ang Mindanao ay 24% of the vote, of the national vote. Ang Central Visayas ay 10 to 10.5% ng yung Cebuano-speaking Bisaya. 10 to 10.5%. So you're talking of 34 to 34.5%. Pwera pa yung mga Bisaya, pareho natin na dito nakatira sa Maynila, no? Or sa iba't ibang parte ng ating bansa, no? Naging naging very loyal sa brand ng mga Duterte.
No. Pag mahirap yan tapatan dahil tayo ay unang-una, yung tinatawag nating Greater Manila area. Wala yan yung yan yung Katagalugan, which is Southern Tagalog, plus NCR, plus Calabarzon, no? Puwera siguro yung mga Ilocano speaking part ng Central Luzon, no? Yan naman yan ang dahil sa proximity sa Manila, yan ang talagang una binabantayan ng mga issue. Pangalawa, yan yung mga kung sino yung mukhang llamado, no? Nakikita nila malakas, doon sila boboto. So, historically, yung mga yan ay last-minute voters, no? So, ang tingin ko, hindi naman madedehado. At miski sa mga surveys, nakikita natin, kung hindi man number one, halimbawa sa NCR, number one na si Inday Sara, pero sa Central Luzon at saka sa Calabarzon, dikit na dikit yung pagiging number two niya, no? So, pagdating ng panahon, yan aangat pa rin. Lalo na, at itong mga probinsya ng Calabarzon, NCR, at saka ng Central Luzon, ito pa sinasalanta ng baha, mayat-maya, no? So, lalong tumitindi ang galit ng taong bayan dahil naalaala yung mga korupsyon na nakita sa ghost flood control projects. So, anong sinabi ni Tulfo? Nakalimutan daw, move on. So, paano mananalo yan? No? Imposible talaga yung resulta ng survey mga boyan ng Octa Research na panalo daw si Leni Robredo at saka itong si Tulfo. Naku po. Yung nababa, maalala ng tao, tangina Tulfo, move on sa baha, tangina mo. Palagpagan. So yan lang po mga example lang yan na gaano ka imposible itong survey ng Octa. Mang tanong dyan sa Octa, magkano? Dahil meron ba kayong nakikita mga bayan, ng mga kababayan sumisigaw, Tulfo, Leni, mga ganyan, di ba? Wala. Imposible. Wala kayong nakikita. Samantalang kay BP Sara, nagkalat ang mga kung saan pupunta si BP Sara, ang daming tao palagi. So, hanggang lang po, bagsak na yun. Sablay na po yung survey. Sa maaari namang katandem ni VP Sara para maselyuhan talaga yung pagkapanalo. Sa tingin nyo po, needed pa niya ng katandem na din taga Mindanao lang ba, taga Visayas, taga Luzon? Ano ba ang nakikita nyo po na makakapag-solidify pa? Ako, ang tingin ko talaga, itong paniniwala ko, kailangan niya maging katandem ay taga rito sa Luzon. Whether sa NCR, sa Central Luzon, Northern Luzon, or sa Southern Tagalog, no? Sapagkat kailangang ma-fortify. Mahirap din kasi yung parang lalabas binaliwala na kami ng mga palibasa, malakas na si Inday Sara sa Visayas at Mindanao, binaliwala naman kami ng mga taga Luzon, ano? So, to obviate that, for balance, for purposes of balance, napakadami rin namang mga national figures dito sa Luzon na sigurado akong pag inalok ni VP Inday Sara na makipagtambalan sa kanya, nagkakatakot pa yung mga yan. Miski yung iba na nandun ngayon sa majority block sa Senado, maniwala ka sa akin, Adbar. Pag sinabi ni Inday Sara, gusto mo maging Vice President, katandem kong Vice President, sigurado payag na payag ang mga yan. Siguro huli na lang, sa mga magiging kalaban naman niya, ano kaya ang magandang tandem, taga saan ba, yung lugar ba, na may laban talaga, Sir Lito? Walang malakas na kalaban. Pagpapawisan si BP Sara sa labanan. Mahihirapan kumuha ng, halimbawa, si Vice President Leni, sino kaya ang kukunin niyang katandem? Yung kasing mga taga-administrasyon ngayon, karamihan yan, taga-kabinete o kaya taga-senado. Pagka nire-rate ngayon 1%, mataas na yung 3%, meron pa nga 0.01% sa ibang surveys. Paano kang kukuha dun sa mga yon, di ba? Makakuha ka, pero may malaki bang maiaambag o madadagdag sa boto, halimbawa ni Vice President Leni, no? Para umangat siya ng husto at maging matinding kalaban ni Vice President Inday Sara. Sa katunayan, tawag dito, manipis ang horizon ng mga politiko ngayon. Iilan-ilan lang ang talagang
wika nga kasi malapit na eleksyon You're talking of next year, October 1, magfa-file na ng certificate of candidacy. So you're really talking of about 1 year from now. You're not talking of hanggang Mayo pa yan. Magdidesisyon ka October So napakahirap na kung ikaw hindi pa kilalang-kilala ngayon na national figure, napakahirap mong palawakin ang iyong public acceptance between now and October of 2027. Kaya natataranta na ang mga congressman, mga babayan, left and right na ang kanilang mga pahayag sa kanilang press conference. Ito ang resulta sa kanilang takot, mga kababayan. Tapos sasakyan pa nila ngayon ang usapin dyan dito sa paghuli daw kay VP Sara dahil ipapa-aresto daw. Tako, imposible yan. Wala pa sa history. Ito naman si Ridon yung rason. Paano daw kung sasaksakin siya? Nangyari ba doon na may sinaksak? Gago talaga, no? Napakabobong example ito ni Nayopak. At wala pong naniniwala sa inyo. Resulta lang po yan sa inyo pagkataranta. Sa iyo takot. Dahil hindi mapipigilan, VP Sara talaga is destined naging presidente. Kaya mukhang sa ayaw at sa gusto ng mga pinklawan, mga dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. At harinawa ay gawin niya ang mga kailangan gawin para ma-reforma ng todo-todo itong ating bansa. Magkaroon ng reset. Wika nga, ayusin na talaga sapagkat napakabulok na ng sistemang umiiral sa politika ng ating bansa. Sir Lito, yan talaga ang layunin natin, no? Na maayos muli itong gobyerno, mawala itong mga magnanakaw. Hindi katulad nung Tatay Digong. Yun ang gusto nating mangyari, no? Noong panahon ni Tatay Digong na talagang takot na takot ang mga magnanakaw, takot na takot ang mga durugista, itong mga kriminal, talagang may kalalagyan sila, di ba? At tumahimik po talaga ang ating mga kalye at maganda ang resulta sa investment at saka syempre kung hindi lang yung dumaan ng pandemic si Tatay Digong, talagang taas na po ang narating natin. Tapos ang hirap nito anti-Claire, puro nila sinisira. Lalo na ito si Bangag. Sinisira na po talaga ang legacy ni Tatay Digong. Wala namang ginawa ito anti-Claire ngayon at si Bangag, puro nangangkin na lang, di ba? Oo, walang legacy. Walang legacy. Ano ba sinasabi niyo yung trend? Nasaan na yung trend? Dumadaan sa ilalim ng lupa, nasaan na yung bigas, nasaan na yung mga 1 milyong pabahay, di ba? O hanggang ngayon, puro pangako. Kaya yun ang gusto natin mabago. Shout out kay VP Sara. Unstoppable na po mga kababayan. Basta ang importante lang mga kababayan, matuloy ang eleksyon. Makapag-file ng candidacy si VP Sara, and that's it. Finish na. Dilawan, loyalista, leftist kayo'y magsama-sama. Taluin nyo na